Rosario na sina Kathleen Soliman at Aliana Alberto. Magandang umaga. Tatanungin ko po sila tungkol sa pabula. Ikaw, Kathleen, ano ba ang pabula para sa iyo? Ang pabula ay isang anyo ng panitikan na pinasikat ni Aesop. Ang karaniwang mga pangunahing tauhan sa pabula ay mga hayop at mga bagay na walang buhay. Ito rin ay pinasalin-salin sa iba't ibang pamamaraan katulad ng pagsulat sa mga punong kahoy at mga bato at sa iba naman ay pinasalin-salin sa pagkakwento. Ikaw naman, Aliana, anong pabula para sa iyo? Alam naman natin lahat ang pabula, di ba? Ito yung mga kwentong nilikha ni Aesop na sumasalamin sa mga ugali ng mga tao. Kung saan, ito ay bibigay ng mga makabuluhang aral. Ngunit, para hindi matamaan ng mga tao, ang ginamit ni Aesop ng mga karakter or tauhan ay ang mga hayop at mga bagay na walang buhay. Yun lang. Kathleen, paano mo ito na may ano ba ang pabula na naaalala nyo pa? Ang tipaklong at ang langgam. Ano naman ang aral ng kwentong yun? Hindi sa lahat ng oras ay dapat tayong maging kampante dahil kahit anong oras ay pwede tayong makasalamuha ng iba't ibang pangyayari katulad ng mga sakuna. Paano mo ito may uugnay sa inyong sarili? Katulad sa akin, inuugnay ko ang langgam bilang katulad ng aking sarili dahil hindi ako masyadong kampante sa kung ano man yung nangyayari sa buhay ko katulad sa pag-aaral ko. Hindi ako masyadong kampante doon kasi alam ko na marami akong kalaban na hindi dapat ako maging kampante sa kanila dahil alam ko na pwede nila akong mahigitan. Ikaw, Aliana, anong pabulang ang naaalala mo pa? Ang matching at ang pagong. Yun. Ano naman yung aral ng kwentong yun? Ang aral doon, huwag kang magmayabang at magmaliit ng tao dahil lahat naman ng tao binigyan ng talento. Talento na hindi dapat minamalit ng kahit sino. Paano mo naman ito may uugnay sa iyong sarili? Okay, di ba bali yung marching doon, siya yung mayabang at minaliit niya yung pagong dahil mahina siya at inagawan niya pa ng mga saging. Yung inuugnay ko sa sarili dahil parang ako din yung pagong, parang ako yung pinagmamayabangan nun. Ngunit syempre, lahat naman tayo ay may mga angking talino. Gagamitin ko ang aking mga nalalaman para makaganti sa kanila at para ano nila yung mga aral na kailangan nilang dapat matutunan. Kathleen, bakit naman po kaya naisip ni Aesop na gawin ng pabula? Para maipahayag sa lahat ng tao na halimbawa, ginamit niya yung mga hayop na bilang tauhan sa pabula para hindi masaktan yung damdamin ng mga tao. Katulad sa pabula, ang karaniwang ginagamit na tauhan sa pagiging traidor ay ang ahas. Karaniwan sa mga tao ngayon na traidor ay tawag nga nila ahas. Ikaw, Aliana, bakit naman kaya naisip ni Aesop na gawin ng pabula? Sa tingin ko, naisipan niyang gawin niya ang mga pabula dahil parang inang panahon na para gisingin ang mga damdamin ng mga tao para magbago at malaman nila kung ano ang mga ginawa nilang mali at kung ano ang kanilang mga parusa. Yun lamang po. Kathleen, kayo bilang isang mag-aaral, ano yung maaari mong ibahagi sa amin na aral? Katulad nga ng sinabi ko kanina, huwag tayong masyadong maging kampante. Kasi hindi naman sa lahat ng oras dapat tayong kampante dahil kahit anong oras pwedeng may mangyaring sakuna sa atin. Kaya hindi ako masyadong kampante lagi dahil alam kong pwedeng may umagaw sa lahat ng pinaghirapan ko. Ikaw, Aliana, ano yung maaari mong ibahagi sa amin na aral? Ang aral na pwede kong maibahagi ay isa lamang at yun ay itrato ang mga tao bilang tao. Hindi lamang ang mga tao, pati din ang mga hayop. Dahil, di ba nilikha naman tayo, dapat pantay-pantay ang pagtingin ng bawat isa sa bawat isa.
Yun lamang po. Dahil, di ba gusto nyo rin naman matrato ng fair? Kaya yun dapat. No? Sa tingin po ninyo, Kathleen, nagbibigay kulay nga ba talaga sa buhay ng tao ang mga pabula? Oo naman, dahil minsan, ang mga tao kapag walang ginagawa, syempre, naboboring sila sa buhay nila, kaya naiisipan nilang gumawa o bumasa ng pabula bilang magbigay ng aliw sa kanila. Dahil minsan, ang mga tao nakakaramdam sila ng lungkot, kaya naiisipan nilang magliwaliw at naiisipan nilang bumasa ng pabula. Ikaw, Aliana, sa tingin mo, nagbibigay kulay nga ba talaga sa buhay ng tao ang pabula? Oo naman, kasi yun ay sumasalamin sa pagiging malikhain ng bawat tao. At katulad nga ng sinabi ng Kathleen, ang mga tao ay mga naboboard din sila, kaya naiisipan nila gumawa ng mga obra maestra. Yun lang po. Kathleen, ano ba ang kahalagahan ng pabula? Kahalagahan ng pabula, ang pabula ay nagbibigay ng aral sa bawat tao. Mahalaga ang pabula dahil dito natin nalalaman ng iba't ibang aral. Katulad ng halimbawa, ang isang tao hindi nila na ipapahayag ang kanilang tunay na damdamin, kaya pinapahayag nila ito sa pamamagitan ng pagsulat ng pabula. Ikaw, Aliana, ano ba ang kahalagahan ng pabula? Ang kahalagahan ng pabula dahil nga yung mga aral nun. At dapat ang mga aral na yun ay dapat isinasapuso ng bawat tao. Kasi yung mga aral doon mo malalaman ang cause and effect ng bawat desisyon na ginagawa mo at bawat gawain na ginagawa mo. Yun po. Ikaw, Kathleen, paano ba natin mapapaunlad ang pabula? Mapapaunlad natin ang pabula sa pamamagitan ng pagdadagdag ng iba't ibang pabula, pagsusulat ng iba't ibang pabula at pagkikwento nito sa iba't ibang tao at pagkikwento nito sa iba't ibang bansa. Aliana, paano ba natin ito mapapaunlad? Tayo, kailangan natin, kung kunyari kapag may mga anak ka na, ikwento mo naman din yung mga kwento na para magpasalin-salin. At saka yung mga aral, ma-develop pa. At saka yung mga ibang tao din, kailangan din, nakalimutan ko na sasabihin ko. Ulitin natin. Okay lang yun. I-block mo. Sige. Ayoko na. Wala na. Sige. Katulad nga din ng sinabi ni Kathleen, kailangan natin mapaunlad pa yung mga pabula sa pamagitan magsusulat ng kwento, pagkukwento, yun. Paano kaya ito makakatulong sa atin? Ang pabula, makakatulong ito sa atin sa pamamagitan. Yung mga aral nito, nagbibigay ito ng aral sa bawat tao. Dito natin nalalaman kung ano ang mga mali natin at nagbibigay ito ng leksyon para sa isang tao. Ano kayang may tutulong nito sa'yo? Ang mga pabula ay nagbibigay ng mga aral. At saka, nagbibigay ito ng mga aral na dapat na isinasapuso ng bawat tao at upang malaman nila kung ang gagawin nila ay tama ba o mali. Salamat sa unlock nyo sa aming invitasyon para makapanayam. Maraming salamat.